Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong bigyan ng reaksyon dito. Ito ang tungkol sa mga pahayag, batikos at ang hindi pagka-move on ni dating Senate President Alan Tuco, Kapi Tuco Cayetano. Pinagsasabi ba naman na si Lacson daw ay aso at hindi tuta? Tarantado talaga, no? At si Rapi Tulfo daw ay hawak ni Lacson sa liig dahil may alam si Lacson kay Rapi Tulfo. Ano ba namang mga chismis yan? Palibasa, bading eh. Bakla eh, kahit sinong tanongin dyan, bading daw yang si Cayetano. Kaya alam nyo na kapag ganyang klaseng mga senador ay mahilig talaga yan sa, sa mga pwesto, sa mga mataas na pwesto, sa upuan, materialis puertes. Ganun talaga yung ganyang klaseng mga tao. Eh ngayon, klarong-klaro naman na lumipat yung dalawang kasamang senador at lumipat sa grupo ni Tito Soto. Edi siyempre majority na yun at sigurado panalo kung anumang botohan na nandiyan sa Senado. Si Bongo nga sinabi ni Bongo na wala tayong magawa dyan, sila na yung majority. Sabi ni Bongo yan si Bongo akseptado niya na hindi na sila yung majority. So wala na. Kapag minority, wala na talaga. Kasi kapag may botohan, nako. Bakit nga ba ganito ang ugali ngayon pag-uugali ni Peter Alan Tuco Cayetano? Nagiging puting tuko tuloy. Kapit ng kapit. Ako lang yung nagsasabi na tuko kasi parang tuko yung liig niya. Ngayon dahil sa kapit ng kapit siya, sa pagiging SP kahit na hindi na siya SP, hindi makamove on. So marami ang nagsabi na siya nga ay tuko. Kaya hindi tayo nagkakamali sa pagtawag sa kanya na tuko. Peter Bading Cayetano, daming AKA, no? Also known as Bading. Parang Munstaba kami nilang. O ito mga kababayan, bakit nga ba ganito talaga ang pagkapit ni Peter Cayetano Tuco sa posisyon na SP? Well, merong kinalaman dyan ang impeachment case. Of course, kapag Senate President ka, malaki ang basbas mo sa butuan ng impeachment case kung ma-impeach ba o hindi. Yan yung problema Kasi hindi natin alam kung ano talaga ang mga nila pinag-usapan diyan ng itong kung tuta ng Malacanang, sina Tito Sen, sino pa ba si Win Gatchalian, Risa Hontiveros, kung mga tuta yun ng Malacanang, anong tuta ba naman itong si Sinong may hawak kay Cayetano? Siyempre tuta din siya kasi siya ay loyal na loyal kung sino man yung amo niya. Diba? Meron ba kayong naiisip, mga kababayan, kung sino ang amo ni Alan Peter Tuco Bading Cayetano? Paki-comment mamaya. In the meantime ay atin nang panuorin itong video hiram natin sa Bilyonaryo Channel. Kahapon lang ito pero hindi rin ako makamove on Ayoko na ng ganitong mga sana. Ayoko ng ganitong mga sa politika. Kasi medyo na ang channel ko dito nung nakaraang taon. Meron tayong suspension sa channel dahil sa ganitong klaseng mga political na na banat na ganito. Pero anyway, hindi natin matiis kaya ito, pakinggan muna natin ang balita and then balikan natin ang reaksyon. Bilyonaryo Channel, pasok. Napalitan na ang Senate President pero ang dating SP tila tumatahol at bumabanat pa rin sa mga kapwa niya senador. Si Senator Tito Soto and Senator Rafi Tulfo, at least sila tuta ng Malacanang. Pero si Erwin Tulfo, tuta lang ni Lacson. Hindi siya tuta ng Malacanang. Diba? Kasi nga may hawak sa kanya si Senator Lacson na alam sa kanya. Kung sila tuta, iba naman daw sa Senator Lacson. Si Senator Lacson, hindi na po tuta si Senator Lacson, aso na po siya. Matagal na po matagal na Okay. But ano ang ibig ko sabihin sa aso? Anong klase? Iba-iba kasing klase ng aso. Yung kayo po, pagka may utos sa inyo, kayo ay nag-asikaso. Meaning you take care of it. At meron din daw na tinatawag na aso-kaso. Ano yung aso-kaso?
tatahol yung aso, kakasuhan. Agad namang bumana si Senator Ping Lacson. Sa kanyang post online, itinanggi niya ang pagiging aso ng palasyo. Pero kung aso siya, bakit naman daw kuya ang tawag sa kanya ni Cayetano? Dagdag pa niya, nakakaawa na raw si Cayetano at malapit na raw bumigay. Kaya sana raw hindi siya magpatiwakal. Noon na lang binatikos ni Lacson ang liderato ni Cayetano sa Senado. Sa loob raw kasi ng 28 days, umabot sa 700 million pesos ang nagasta ng Senado. At ito ang pinakamasakit sa ating bayan, sa ating mamamayan, sa ating mga taxpayers, sa mga nagbabayad ng tax na mga Pilipino. Dahil 25 million kada araw pala ang budget ng sesyon ng Senado. Nako, akala ko noon ay 3 million lang yan eh. Sinabi ko noon sa vlog ko na 3 million ang gastos nila, ang laki. Pero hindi pala ang totoo niyan, 25 million at sa 28 days ay 700 million pesos ang nagastos ng itong pagiging SP ni Alan Peter Tuco Bading Cayetano. 700 million pesos mga kababayan, puro away lang, puro drama lang, puro shoot out, drama-drama lang. Mga tuko yung binabaril sa kisame. Puro lang mga di ba? Mga Facebook, live. Yun lang yung ginagawa ni Peter Alan Tuco Cayetano Bading nauubos pala yung 700 million pesos. Naku, kung ibibigay lang yun sa di ba? Kung ibibigay lang yun sa yung mga nilindol, di ba? Sa Jensan, sa Mindanao. Di mayroon ng 700 katao na tig 1 milyon. 700, marami na yun. Yung mga nasiraan ng bahay, bigyan ng 1 million, di ba? Ito yung mahirap sa Senado. Sa sesyon pa nga, ay meron na silang mga, yung parang allowance, kaya malaki ang dyan eh. Kasi isa-isa sa kanila, ay meron tinatanggap yan na parang allowance nila, suldado pa sila, upo pa sila dyan, tapos chika-chika lang, di ba? Bangayan lamang. At meron pala silang, ilang senador ba sila, di ba? 24. Di sa bawat sesyon meron silang 1 milyon. And din yung sobra na 1 milyon ay ibibigay yun sa mga diyan, mga utilities, di ba? Mga kababayan, anong masasabi nyo? 25 million bawat araw pala ang gastos ng Senado at 700 million sa 28 days ang sinayang ni Alan Peter Tuco Cayetano Bading dahil sa wala siyang ginagawa, wala silang na-ratify ng mga batas na bago, wala silang nagawang mga batas na bago para sa mamamayan na nagsisweldo sa kanila. Imagine 25 million kada araw. Iwan ko lang kung with session or without session ay bayad sila ng 25 million. 24 lang ka Senado, di ba? 24 ka senador. Ibig sabihin, may sobra na 1 milyon, yun yung para sa utility. Ang laki-laki na nga yan para sa utility yung 1 million eh. Magkano ba ang sweldo ng ngayon, ng minimum? Ako dito, sweldo ko, 22,000 lang sweldo ko isang buwan sa trabaho ko. Hindi dito sa YouTube, sa trabaho talaga. 22 million, I make that 22 pesos lang eh. I make that 22,000 pesos. Pero itong mga ito, sila Alan Peter Tuco Cayetano, ay nako, ang laki-laki pala ng tinatanggap ng mga yan. Okay, balik tayo sa Bilyonaryo Channel. Paliwanag naman ni Cayetano, kahit sino pa ang SP, 25 million pesos kada araw niya ang gastos ng Senado. Si Senator Tito Soto and Senator Raffy Tulfo, at least sila tuta ng Malacanang. Diba? Alan ng pangalan mo, hindi Marites. Abogado ka, di ba? Tapos ganito yung kanyang mga pananaw. Tapos ganyan siya magsalita. Tapos, wala pa sa sesyon. Sa personal vlog ni Yusek Castro, tila sinisiraan daw ni Cayetano ang institusyon sa kanyang mga tirada para palabasin na siya ang sagot sa isang patas na impeachment trial laban kay VP Sara. Ayan, so lumilitaw na talaga na nagiging tuko si Alan Peter Tuco Bading Cayetano. Nagiging kapit tuko siya dahil talaga sa impeachment. Yun ang sabi ni Attorney Claire Castro. At sabi ni Claire Castro, attorney naman ito, bakit ganito magsalita? Mantakin nyo sabihin na tuta si Tito Soto. Yang tanda-tanda na ni Tito Soto, baka magkakarma yang si Cayetano.
And then sino pa? Yung tuta, Gatchalian, Rafi Tulfo, tuta. At yung aso daw ay si Lacson dahil medyo maano na. Di ba? Parang pinakamagaling kaya aso. Takot sila kay Lacson eh. Alam naman natin ang background ni Lacson noon nung nagiging PNP chief pa siya, di ba? Mga kababayan. Kaya itong si Alan Peter Tuko Cayetano, nagkaganito ito dahil sa meron silang, sabihin natin, plano o sabuatan nitong grupo na kanyang kinikilingan. Hindi ko nabanggitin, alam niyo kung anong grupo yan. So, dahil siguro sa kanyang promise na maitawid niya itong impeachment case na ito, which is mahirap na talaga dahil ang majority ay ang prosecution na ang nag-prosecute. So mahirap na talaga yan. 13 versus 9 lang eh. 9 na lang sila ngayon, sila Babalina tsaka si Alan Peter Tuko ay 9 versus 13. Anong magawa niyan? Eh, meron pang makulong na bago, di ba? Si Bongo ay meron ng ano yan, coming na warrant of arrest sa ICC. So magiging 8 na lang sila. Iba kasi si Bongo ay babaliktad din yan eh. Kasi kahapon nagsalita si Bongo na wala siyang ano eh, trabaho lang daw siya, at parang nagpahiwatig siya na lilipat siya sa kabila, si Bongo. At kapag lilipat siya, siya na yung sinabi ni Marcoleta na pinaka ano bang tawag ni Marcoleta doon? Yung pinaka-traidor daw na hayop sa balat ng lupa. Si Joel Villanueva, lumipat si Joel eh. Edi galit si Marcoleta kay Joel, pero meron pang isa. Ito talaga pinakagrabe. Kung ang lilipat ay si Bongo, well, wala nang magawa si BP Sara dyan. Kung si Bongo ay lilipat para hindi mahuli ng ICC, hindi makulong, pwedeng gawin yan eh. Pwedeng mangyari yan, mga kababayan. So itong politika ay parang chess lang talaga yan. Parang chess match. Hindi mo alam kung magkamali ka ng galaw, matatalo ka. Kaya dapat ganun ang pag-iisip ni Alan Bading Tuko Cayetano, na ang politika ay parang chess match. Kung saan magkamali ka ng galaw ay matalo ka. Isa kapit tuko siya eh, kahit binuto na ng majority ng 13 si Gatchalian, ay kapit tuko pa rin siya na siya daw yung SP. Ay naku, Ginoo Diyos ko. Bading talaga. Anong masasabi niyo dito mga kababayan? Pag-comment na lang sa ating comment section. Ako'y magpapaalam na. Maraming salamat sa lahat at sa aking event followers. Ako'y saludo sa inyo at sa mga bago lamang nakabisita at nag-subscribe, malaking tulong yan. Malaking tulong ng inyong pag-subscribe. Hanggang sa muli, ingat ang lahat.